Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Bago po tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Basdatoy. Ang sabi ni Basdatoy ay, "Tay, may tanong po ako, paano pagpunta ka ng mall at naiwan mo sa bahay ang lisensya ninyo at dala mo ang iyong baril? Ano ang mangyari sa iyo? Makukulong po ba kayo?" So, hindi malinaw sa akin yung tanong. So, sabi ko sa kanya ay, dapat paglalabas ka ng bahay ay permit to carry ang dala mo. May dala kang permit to carry. Kasi understood na yon na may license ka pag may permit to carry ka. So, sinagot naman niya ng permit to carry. Paano pag naiwan sa bahay? Okay. Kung magtatanong po kayo, ay linawin ninyo. Meron kasing mga nagtatanong na hindi ko maintindihan kamukha nung isa. Ano po ang magandang barrel sa Colt 1911? 45. Okay na sana yung tanong dinugtungan pa ng 779 na number. So hindi ko alam ngayon, nalilito ako 779 ba yung tanong niya o replacement. So, linawin ninyong mabuti yung tanong para mahirap sumagot ng tanong. Kaya minsan, sumasablay yung ating sagot dahil yung tanong, mahirap talagang intindihin. Specific, ang hinahanap ba ninyo ay replacement na barrel? Sabihin ninyo. Dun sa may slide kayo na 779, naghanap kayo ng barrel na replacement, o yung mga ganun ba? Para malinaw sa akin kung anong hinahanap ninyo. O kung hinahanap ninyo ay 779 na barrel. So, hindi ko maintindihan. So, pakilinaw. Madaming mga tanong na hindi ko nasasagot dahil dahil na rin nga sa hindi maganda hindi ko maunawaan yung tanong. So, yan, bago natin sagutin yan, ito ay magiging wag ninyo maganda itong tanong na ito, wag ninyo itong maging baliwalain dahil sa simpleng pagkakamali ninyo ng pagdadala ng inyong mga permit to carry ay baka mapahama kayo pag nagkataon lang. Okay, bago natin yan sagutin at basahin natin yung batas ay gusto ko lang kayong pasalamatan dahil tayo umabot na sa 46,700 na mga subscribers dahil yan sa inyong pag-share at paglalike ng ating mga videos. Kaya maraming salamat sa inyo. At lalo tigit maraming salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong naman kayo sa ating revenues. Ang ating kinikita sa ating YouTube channel ay tinutulong natin sa ating mga beneficiary na anak ng mga single parent, 6 na mga bata na tinutulungan natin na mabigyan ng allowance para sila makapag-aral. Yan talaga ang purpose ng aking YouTube channel. Kung wala tayong beneficiaries, hindi ako gagawa ng YouTube channel. Para ko lamang matustusan at para pa madagdagan yung 5 bata nating, yung 6 na bata natin tinutulungan. At lalo tigit maraming salamat doon sa mga nagpadala sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan. Yan ay aking anak na aking tresurera na siyang tumatanggap ng inyong mga tulong para maipaabot sa ating mga beneficiaries. Huwag po ninyong tawagan para kayo ay bumili ng baril. Wala po kaming binibenta ng baril. At yung mga nagme-message din sa akin na gustong bumili ng baril, sa gun store po kayo magtanong. At tumawag kayo dyan sa number na yan kung kayo ay may papaabot na tulong para kayo ay ma-recognize, kagaya ni Sir Aljon Dating. Maraming salamat Sir Aljon sa muli mong pagpapadala sa ating GCash number. Gayon din kay Jobet Francisco ng Teresa Rizal. At lalo tigit maraming salamat kay Sir Noli Peace America na nagpapadala naman sa ating mga premiere videos. At pagpalain kayo ng Panginoon. Okay, punta na tayo sa katanungan ni Basdatoy. Okay, nakalimutan natin ang ating permit to carry. Dala natin ang ating firearms. Okay. Pumunta tayo ng mall. Kung dala natin ay umuwi agad tayo. Umuwi agad tayo hangga't hindi pa tayo nahuli ng ng mga otoridad. Okay lang kung mga security guard, sabi mo lang sa security guard, saglit lang. Nakalimutan ko yung aking permit to carry, uwi muna ako, kukunin ko. Pero ito ang mahirap.
Pag ikaw ang nakahuli sa iyo ay checkpoint, ito ang problema. Pag checkpoint, ay makiusap ka na at kung maari lumuhod ka pa na payagang kang kunin uli. Sabihin mo na siguro na iwan ko muna yung firearms ko, kukunin ko lang yung aking permit to carry kung iyong mapapakiusapan dahil ito ang kalalagyan mo pag hindi mo sila napakiusapan. At ito ang sabi ng batas. O yung mga hindi naniniwala sa Google, ay pasensya na kayo. Hindi, Google ito eh. Ito ay binabasa ko lang. Okay If you carry firearms in the Philippines without presenting your permit to carry outside residence, PTC-4, when requested by law enforcement, yan nga, pag ni-request na ngayon ng law enforcement, halimbawa, checkpoint, o ano pa man yan, basta ni-request sa inyo ng law enforcement, you can face, ito ang inyong kakaharapin. Pag hindi ninyo napakiusapan, napapakiusapan naman yan. Dahil mga tao rin yan. Hanggat magpakumbaba lang kayo, huwag kayong magmatigas. Kung may baril kayo, huwag kayong pangas-angas. Ito ang inyong kakaharapin. You can face cancellation of your firearms license. Cancellation ng inyong firearms license ang kakaharapin. Confiscation of firearms. Makukumpiska ang inyong firearms. Di mo na makukuha yun doon. Sa maliban lamang kung sabihin mo, sir, intayin lang ninyo ako saglit. Ay paano kung nasa Maynila na kayo at kayo nasa probinsya? Doon na kayo nadali sa checkpoint sa malayo. Ay mahirap-hirap na ito. Kaya ito'y maging aral sa ating lahat. Ito pa, confiscation of firearms. Sigurado hindi na muna makukuha yung firearms sa kanila. Wala kang may pakitang dokumento eh. And may potential pa, pwede ka pang masampahan ng criminal prosecution under the law. Pwede ka pang bahala na yung mga nakasagupa mong mga officer, kung ano ang bahala na kung dadagdagan pa nila yan ng arrogant. Okay, bahala na yon, hindi ko alam. Basta ang nakalagay dito ay potential criminal prosecution under the law. Pwede kang i-prosecute under the law. You are required to present the license and PTC-4. I-present mo license at PTC-4. Laging magkakambal yan. When carrying firearms outside your home. And failing to do so may result the revocation of your license and perpetual disqualification of owning a firearms as well as potential imprisonment and fines. Pwede kang makulong at magmulta. Hindi man yung kamukha ng driver license. Ang driver license, bibigyan ka lang ng ticket. Hindi naman kukumpiskahin yung sasakyan mo. Ticket lang. Sa mga nakalagay doon. Basta may nakalagay doon na na hindi mo dala yung license mo whatsoever, ganun lang. Hindi naman kun yung license mo. So yan ang matindi diyan at madaling maareglo sa sasakyan. Ito marirevoke yung license mo. Kumpiskado pa yung firearms mo. Ito, consequences of not presenting your PTC-4. Ito ang kakaharapin mo pag hindi mo na ipresenta yung iyong permit to carry. License cancellation. The most immediate penalty is the cancellation of firearms license. Yan. Yan ang unang-una, cancellation of firearms. Ano sunod? Firearms confiscation. Your firearms will be confiscated. Yan. Hindi ako nagsasabi niya, binabasa ko lang yan
Baka sabihin naman ng iba dyan, gumagawa lang tayo ng batas. Kung kayo napatapat doon sa medyo mabait-bait at may puso na mga law enforcer natin, mga enforcement, ay ayos lang. Sabi na lang, mag-ano na lang tayo, mag-inom-inom na lang tayo dyan, tagay-tagay. Okay, bigyan ka na lang na isang kambing. You can face criminal charges. Makakasuhan ka pa ng kriminal. As failure to present your valid authority is an violation of the firearms law. Pag failure, pag hindi mo naipresenta your valid authority, wala kang authority, may dala ka naman baril, hindi mo naman nadala yung iyong authority na yung PTC-4, violation of firearms law. Binabiolate mo ang firearms law. Binabiolate mo. Yung ibig sabihin, binabiolate mo ang ating saligang batas. Dahil yung firearms law na yan, ay nasa saligang batas. Hindi tayo abogado. Sabihin naman ng iba dyan, hindi ka naman abogado, nagkasalita ka ng ganyan. Yun ang nababasa ko dyan eh. Hindi naman ibig sabihin na pag tayo hindi abogado, hindi na tayo pwede babasa nito. Binabasa ko lang yan. Yan ang criminal liability, disqualification. You can be perpetually disqualified from being granted any firearms license or permit in the future. Pwede pang habang buhay na kayong hindi makakakuha ng license. Ito, you can be perpetually disqualified for being granted firearms license permit in the future. In the future, yung hinaharap. Okay. Ito ang legal obligation. Ano ang ating mga legal obligation? Ang legal obligation natin ay present upon the request. It is your duty to present your license PTC-4 to law enforcement officer who requested them. Basta may nag-request, i-present, at kung walang mag-present, ay ito ang iyong gagawin. Meron naman dito steps to make. May mga advice din naman. Cooperate with the law enforcement. Mag-cooperate ka, huwag kang pasiga-siga. Pag payabang-yabang ka, lalong hindi ka pagbibigyan nun. Cooperate, do not resist, but explain your situation calmly. Yan. Huwag kang, pag sinabing, okay sir, yung baril mo muna, dito muna yan. Dahil wala ka naman dala, kukumpiskahin ka muna namin. Sabi mo, okay sir, walang problema. Pwede ba sir, babalik ako. Dala-dala ko na yung permit to carry, baka naman magbigyan ninyo ako. Dahil ako ay senior citizen na, makalimutin na. O ako ay may Alzheimer. Yung mga ganun ba? Para huwag yung sabi, mayroon naman yan, nasa bahay lang, nakalimutan ko, bakit ba ako? Ay, patay kang bata ka. Yan ang sabi. Be prepared for the consequences. Dapat ikaw ay preparado ka sa iyong mga kakaharapin. Understand that your license will be likely be canceled and your firearms confiscated. Yun ang pinakang masakit sa ating mga kalilimutin. Ito pa, ang number 3. Contact the Firearms and Explosive Office. If EO, follow up with the EO or the nearest police office to understand the next step for surrendering the firearms and reinstating your license if possible. Ayan. Kumontak agad kayo doon sa mga nearest na police station, nearest police office, o di kay sa explosive and firearms and explosive office. Makipag-coordinate ka kaagad kayo doon. At doon magpaliwanag ka kaagad. Police office to understand the next step para sa pagsusurrender ng inyong firearm, reinstating your license if possible, para ma-reinstate yung firearms. Napakagandang binibigay na payo na sa atin yan. Kaya
importante ay malamig ang ulo natin pag tayo ay wag naman mangyari ito sa atin. Okay lang kung nakalimutan mo lang, hindi ka naman na check, hindi ka naman dumaan sa mga checkpoint at hindi hinihingi yung iyong malaking problema yan. Kaya ito ay isang magandang paalaala rin sa atin. At salamat din sa nagtanong nito kay Bas Datoy. Wag natin basta baliwalain ito. Dahil po pwede tayong malagay sa malaking problema sa simpleng pagkakamali. Pero may mga paraan naman na magagawa pa tayo pero malaking ito. Baka gumastos pa tayo ng malaki. Okay? Baka makapagregalo pa tayo ng baka para lamang tayo ay mapalusot. Lahat naman yan ay napapakiusapan at lahat naman yan ay nadadala sa magagandang usapan. Yun lamang masasabi ko sa inyo at pinapayo ko sa inyo na huwag tayong maging arrogant pagharap natin ang mga law enforcement. Magpakumbaba tayo dahil silang authority. Magpasakop tayo sa mga otoridad. Okay, hindi yung iba dyan ang dami ko naman baril. Madami kang baril, mawawalan ka naman ng lisensya. Okay. So yan, hindi ko mo tayo ay nasa mataas na posisyon. Tayo ay babaliwalain lang natin yung ating mga dapat gawin. Okay? Sumunod tayo sa batas para walang problema. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor at babasahin ko lamang yung ating mga community spotlight. May mga bago na tayong community spotlight. Shout out kay Unico Iho, meron kang 100 plus na engagement. Maraming salamat at perfect ang iyong attendance. Shout out din kay Eddie Garcia. Oy, parang artista. Meron kang 3 engagement. Shout out din kay Karim Sapayani, meron kang 36 engagement. Shout out kay Boy Cortez, meron kang 1 engagement. At shout out kay Lorenzo Lendres, meron kang 61 engagement. Okay, kung gusto ninyong ma-shout out sa ating mga videos, mag-comment lang at panoorin ang ating mga videos at lagi tayong present na attendance. Okay, maraming salamat sa inyo. At shoutout nga pala dito sa ating mga kababayan sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Ito, bisitahin ninyo ang aming bagong Papa Burgers dyan sa dati kong machine shop sa Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Magaganda at mababait yung aming crew dyan. Marami kayong ma-order na pagkain dyan. At meron kami dyan buy one take one. Sa halagang 40 pesos, mapapa-burger kayo sa sarap. Okay? Maraming salamat sa inyo. God bless us.